Ayan po mga kabida, meron hong nag-leak na memo, ano po, no? Sinasabi pong galing ho daw ito ng PNP Camp Crame, ano? Ito po ay patungkol ho doon mga kabida sa sinasabi ho nilang um, memo kung saan po i-overshadow yung nangyari hong controversy dyan ho sa EDSA bus lane kung saan po ay meron pong isang convoy na sinasabi din na ang sakay ay ito pong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Ano po? Ito, babasahin ko lang po Actually, uh, patungkol po ito mga kabida sa sinasabi hong nag-leak na memo. Ano? Alright? Leak PNP memo allegedly reveals plan to overshadow EDSA bus lane controversy. Ano po? Ito po yung balita mula sa Sunstar, mga kabida, no? A memorandum from the Philippine National Police obtained by Sunstar Davao and Super Balita from a reliable source allegedly outlines a strategy to manage public perception of an alleged EDSA bus lane violation involving a police convoy on February 25, allegedly issued by the Directorate for Police Community Relations on February 26. The memo instructs all PNP units to stay silent, leaving the PNP Public Information Office or PIO as the sole spokesperson. It also repeatedly directs the Police Community Affairs and Development Group to mobilize resources to overshadow the issue and highlight positive police initiatives. The document allegedly confirms that the convoy accepted a traffic violation ticket and orders units to report mitigation efforts by March 5. Ayan. Ito po yung kanila pong balita, no? Patungkol ho dito sa leak memo, mga kabida, no? Ito, babasahin ko lang po ito, Ito yung lumabas po at nag-leak po sa social media. May mga strategies ho dito, ano? Papakita ko po sa inyo. Ayan. Yan po. Okay? Dito ho sa strategy, may nakalagay ho dito, letter A, only the NHQ PIO shall be allowed to comment on the issue. All other PNP units, offices shall refrain from releasing statements related to the issue. Ayan. Letter B, PCADG shall mobilize its resources to overshadow the issue, redirect public attention, and mitigate any further negative impact for the Chief PNP and the organization. Letter C, similar PROs shall amplify the respective operational accomplishments to further overshadow the issue. Ayun. So ito yung parang instruction po mga kabida, no? Para lang po mapatay po itong issue na ito, ano? Kasi napaka laki yung impact nitong issue na ito considering isa kong organisasyon po ng Philippine National Police. Meron pong perception na may lumabag doon ho sa traffic regulations, ano po, no? Sinasabi hong pwede naman po yung PNP pag emergency. Hindi sa ganun na pwede, ano? Ang point po doon, mga kabida, meron pong regulation na bawal po ang sinumang dumaan sa isang lane na itinadhana po o binigay po lamang sa mga bus at iba pang mga emergency vehicles, ano? Yung convoy na yon, hindi naman po emergency vehicle yun Isa pong normal po na sasakyan yon, ano? Okay? Ang pwede lang po daw doon sa bus lane na yon, mga kabida, for emergency, ito pong ambulansya, yung fire truck, no? Yung mga rescue vehicles, no? Yun yung pwede doon, no? In case of emergency, ano po? Pero yung mga ordinary po na mga sasakyan, ng PNP, ng kanilang mga chief, no?
yung matataas na opisyal po ng pulis, bakit doon dadaan? Pwede naman pong dadaan doon sa mga alternative o alternate routes, ano po, no? Hindi doon ho sa bus lane na yon. Kasi ho, may mga nakalagay doon mga kabida kung sino lang pwede hong dumaan doon, okay? So, ang interpretation siguro, okay, ng PNP na pwede doon kasi ho, ang nakalagay doon na pwede hong dumaan mga kabida yung PNP vehicles. Pero emergency vehicles ang sinasabi doon, ano? So, hindi yung ordinaryong sasakyan lang po, ano? So, yun, malaking impact yun mga kabida sa taong bayan kasi ho, lumabas na yung tagapagpatupad po ng batas, siya yung lumabag sa batas, ano? Kaya nung tinanong po itong si SILG, Junvic Rimulya mga kabida, kung meron bang instruction to violate the traffic regulations, sinabi po niya wala naman pong instruction to violate the traffic regulation Yun daw yung methodology po ni General Marbil, ano, mga kabida. So, basta importante doon, alam po niya na meron po daw emergency conference doon ho sa kung saan yung destination po, kung saan yung lugar, kung saan po ay mag-a-announce po itong si Secretary Rimulya. Okay? Pero hindi ibig sabihin na kailangan na mag-violate po ng traffic regulations, ano po, para lang makarating doon, ano? So, yun po. So, itong lumabas po ngayon na memo, mga kabida, ano pong ibig sabihin mo dito? Yung sinasabi po nilang overshadowing the issue para lang po matakpan po itong controversy na ito, pagbawalan ang sinumang mga opisyal po ng PNP, unit po ng PNP to, speak. Okay? O alam naman po natin yan na may mga protocols, no? Pag ganyan Pero yung i-overshadow mo yung issue, gagawa ka ng isang mga bagay para lang i-overshadow yung issue. Hindi naman po yun maganda Dapat i-address yan. Sagutin. Okay? Dapat yung chief PNP yung magsagot. Di ba? Hindi yung mga lieutenants po niya, no? Kasi siya yung na-involve po dito yung pangalan po niya Kasi ang ginamit po na pangalan doon ho sa convoy na yun, ito pong si chief PNP, ano? Kahit na sinasabi po nila mga kabida na hindi ho daw si chief PNP yung sakay doon ho sa convoy na yun, ano? Okay? Pero kung babasahin mo yung tunada po ng pananalita po ni Secretary Rimulya, di ba? Parang lumabas doon mga kabida na parang si parang si Chief PNP Marbil, ano? Okay? So, yun po. Yun po yung masaklap po na development, no? Isa hong nag-leak na memo. I don't know kung ito po ba ay aaminin po ng PNP, ano? Pero ito ay isang leak na memo, ano? Mga kabida, kung ito pa ay opisyal na inilabas, okay, ito po ba ay official po na memo mula sa Philippine National Police? Yun po yung aalamin po natin, ano po, no? Baka ho, i-deny po nila ito na galing po sa kanila po ito, mga kabida, no? Ito pong nag-leak na memo po ngayon sa social media, ano po. Alright? So, para ho sa inyong mga comments and for your opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.